Hello mga mare, another recipe idea na naman ang ituturo ko sa inyo ngayon. Bali magluluto naman tayo ng pang-ulam. At ang main ingredient ay tokwa. Opo, tokwa naman ang gagawin natin na recipe ngayon. Kung may nagtatrabaho kayo sa pamilya, ay pwedeng-pwede itong pangbaon. Pwede rin po itong pambaon sa school ng inyong mga anak kapag may pasok na naman sila. So simulan na po natin mga mare. Una nating gagawin dito ay dudurugin lang natin ang tokwa. Bali, isang malaking tokwa po ito na nabili ko lang sa palengke. Durugin lang ito ng maayos kasi mas maganda po kapag durug na durug yung tokwa. Kapag okay na po yung tokwa, nadurog na natin ito ng maayos, pwede na po nating ilagay yung iba pang mga sangkap. Kagaya po ng sibuyas, bali isang pirasong sibuyas na medyo malaki po yung ginamit ko dito. Hiniwa ko lang siya ng maliliit. Tapos po yung carrots, isang katamtamang laki lang din ng carrots yung inilagay ko dito. Bali, ginadgad ko lang po siya ng gadgaran ng keso. Pagkatapos naman, isunod na natin yung 2 piraso ng itlog, 1/4 cup ng arena, tapos po 1/4 cup din po ng cornstarch. Bali, yan yung mga sangkap na kakailanganin. Tapos po, haluin natin ito ng mabuti para magpantay po yung mga ingredients na nilagay natin para pumahalo siya ng maayos. Yan. Simple lang naman, di ba? Pagkatapos po, pag medyo okay-okay na na-mix na natin, ilagay naman natin yung mga pampalasa. Kagaya po nitong oyster sauce, bali isang sachet lang yung ginamit kong oyster sauce. Pagkatapos po itong seasoning mix. Pero kung ayaw niyo pong maglagay ng seasoning mix, okay lang naman po. Bali ako naglagay lang ako ng isang pack nito. Tapos, pino na paminta. Bale, mga 2 teaspoon po yung nilagay ko dito. Kasi mas masarap po yung ating burger patties kapag medyo may spicy yung lasa niya. So, ganun lang po. Tapos, i-mix talaga natin siya ng maayos. Tapos, nag-add pa ako ng 1 teaspoon ng salt. Pero, tikman nyo muna rin kung ayos na yung lasa bago kayo magdagdag ng asin. Kasi baka naman makasobra naman sa asin, di ba? Pero ito pong timpla ko, saktong-sakto lang po yung lasa niya. Nung naluto ko na okay na po yung lasa. Tapos i-mix po natin ito ng maayos. Then pagka na-mix na po ng maayos, i-rest muna natin siya ng mga ilang minuto. After ng ilang minuto po na na-rest natin yung ating mixture, bali ready na po ito para i-mold natin. Gumamit po ako dito ng patty molder, bali nabili ko to sa Orange App. Ganyan lang po yung ginawa ko. Nilagyan ko siya ng plastic para once na tatanggalin natin, hindi po didikit yung ating patties. Ganyan lang po. Tapos meron ako ditong parchment paper. Ginunting ko lang ito tapos sinukat ko dun sa molder. Tapos gumamit ako ng 1/4 cup na panukat. Bali, ingrease ko po ito ng mantika para once na ilalagay na natin yan, ganyan po, hindi siya didikit. O, di ba ang bilis niya lang tanggalin. Bali, ganun lang po yung technique. Tapos, ipipress lang po natin itong pinakatakip niya. Yan, ganyan lang. Yan, ididiin lang natin siya para mag-form na po siya ng bilog. Yan, ganyan po yung sukat na magiging outcome niya. Ganyan lang. O, di ba? Ang dali lang nitong gawin. Pero kung wala po kayong molder na ganito, pwede naman pong mano-mano. At nasa inyo na rin kung gaano kalaki yung igagawin yung burger patties. Kagaya nito, oh. Ganyan lang po yung ginawa ko. Mabilis lang din siyang gawin. Optional lang po yung molder na yun, Yan, tapos isasalansan lang natin siya sa isang lagayan. Bali, pagpapatong-patungin lang natin siya. Hindi naman po ito didikit once na ipiprito na natin siya. Ganyan po. Ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang sa matapos natin ito lahat. Sa recipe na ito mga mare, bali nakagawa po ako ng 10 pieces na patties na ganito. Kaya eto saktong-sakto na sa pamilya nyo, kung ilang piraso lang naman kayo, pwede nyo na itong sundan tong recipe natin ngayon. Bali, ito, once na natapos natin, pwede natin itong itabi sa ating freezer at tatagal din po ito. Ngayon, kung konti lang naman yung gusto nyong lutuin, ilagay nyo na siya sa mga lagayan na ano po, yung sakto lang sa isang lutuan nyo. Kagaya ito, 10 pieces yung nagawa ko sa 1/4 size na molder. 10 pieces, kung ilan lang kayo sa isang lagayan, ilagay nyo ba mga 5 piraso, ganun po. So, ito na po lahat yon 10 pieces po ito, bali, ilalagay muna natin ito sa freezer para medyo mag-set po yung ating patties. Maya-maya po ay pwede na natin itong lutuin. A few moments later. At ito na nga mga mare ang ating patties. Ready na po siya. Bali, gabi ko na to ngayon lulutuin kasi pang-ulam po namin ito. So, ganito lang gagawin natin. Maglagay lang ng
tamang dami lang ng mantika sa kawali. Pagkatapos po ay papainitin lang natin ito. Yan. Bali umaga ko kasi ginawa 'tong ating, patis. So, may ulam naman kami kanina kaya eto panghapunan na po namin ito. Ganyan lang naman, 'pag mainit na po yung mantika bale ilagay na natin itong ating mga patis, ganyan lang. Piprituhin lang natin siya sa magkabilang side. Simple lang naman ito mga mare. Sana subukan niyo po ito kasi napakasarap po nito at isa pa, tipid lang naman ito sa sangkap. Kaya kung medyo nagtitipid tayo minsan, try din natin itong recipe na 'to at masarap po siya, promise. Puwede rin po itong gawing palaman sa tinapay. Halimbawa, yung gagawa tayo ng burger, yun puwedeng-puwede po itong gawing palaman. Promise po mga mare magugustuhan niyo po ito. Ako nga, nagustuhan 'to ng anak ko at saka ng asawa ko. Bale saktong-sakto lang yung lasa niya. Yan, ganyan lang mga mare. Ipiprito lang natin ito. Pagkatapos mamaya naman, pag natapos natin iprito lahat, gagawa naman tayo ng pinaka-gravy sauce niya. At yun po ang magpapasarap talaga sa ating tokwa burger steak. Yan po. Siya nga pala mga mare, pagpasensyahan niyo na rin yung boses ko ha. Kasi sa totoo lang po, hindi talaga ako sanay ng nagvo-voice over. Pero ngayon, in-try ko talaga siya para kumbaga mas madali na po yung pag-edit ko ng aking mga video at saka mas nasasabi ko pa po yung gusto kong sabihin sa inyo kung magbibigay po ako ng mga tips or idea. Kaya sana po pagpasensyahan niyo na yung boses ko kung hindi naman ganun ka ganda. Pero ang importante po nakapagbabahagi ako ng mga recipe idea sa inyo na pwede nyo pong idagdag sa inyong mga niluluto at saka mas marami po akong nai-share dito na mga pangnegosyo recipe. Kasi meron po akong tindahan, bali yun po yung pinagkakakitaan ko at masipag po ako magluto-luto ng mga pangmeryenda, ng mga paninda po. Sa susunod ko pong mga video ay i ipapakita ko sa inyo yung mga araw-araw na ginagawa ko dito sa aming tindahan at saka magbibigay po ako sa inyo ng mga tips na maaaring makadagdag po sa inyong pinagkakakitaan mga mare. Hay naku mga mare, sa dami kong sinabi, hindi ko namalayan, eto luto na pala ang ating tokwa burger patties. So eto na po, luto na siya, bali 10 pieces po ito. Ngayon ay gagawa naman tayo ng ating gravy sauce na magpapasarap talaga sa ating recipe ngayon mga mare. Sa pagluluto naman po ng ating gravy sauce, napakadali lang naman nito mga mare. Bale, ito po yung kawali na pinagprituhan ko, dinagdagan ko na lang siya ng mantika, mga 2 tablespoon po ata ito. So, papainitin lang natin yan. Tapos, ilalagay natin yung 2 tablespoon ng harina. Ayan. Tapos, kailangan halo-haluin natin yan para hindi siya magbuo-buo. Ganyan lang mga mare. Simple lang talaga yung recipe ng ating gravy sauce. Tapos, kapag medyo nagla-light brown na po yung ating harina, maglalagay tayo ng isang beef cubes. Yes po, beef cubes po yung ginagamit ko kapag nagluluto ako ng gravy sauce kasi malinamnam po siya mga mare. Pagkatapos po ay maglalagay tayo ng tubig dito. Bali sa recipe ko na ito ng gravy sauce ay nakalagay ako ng 1½ cups ng tubig. Pero mga mare, depende pa rin yan sa harina. Kaya tansya-tansyahin nyo na lang kung gaano karami yung ilalagay nyo po na tubig. Pagkatapos po nito, naglagay lang ako ng 1 teaspoon ng black pepper. Yes po, masarap po ito kapag medyo spicy yung ating gravy sauce. Pwede nyo naman pong dagdagan, pwede nyo ring bawasan yung paminta na ilalagay nyo kung hindi po kayo mahilig sa maanghang mga mare. At ang last na ilalagay natin ay itong mushroom. Bali maliit na lata lang yung ginamit ko dito kasi konti lang naman yung gravy na ating lulutuin ngayon. Pero optional lang po itong mushroom. Kung ayaw nyong lagyan ng mushroom, pwedeng ganun na lang po yung ilalagay nyo. Pero nagpapadagdag po ito ng linamnam sa ating gravy sauce. Tapos tikman nyo po kung okay na sa inyo yung lasa. Para naman sa akin, okay na po yung alat niya. Kaya okay na po ito. Bali papakuluin lang natin ito para medyo lumapot pa yung ating gravy sauce. At mga ilang minuto lang to mga mare, okay na po ito Pwede na po tayong kumain. At eto na mga mare, tikman na natin yung ating niluto na tokwa burger steak. Bali ganyan lang, itatoppings nyo lang po yung sabaw niya doon sa patties. Pero ang tip ko sa inyo mga mare, kung gagawa kayo nito, ibukod nyo lang po yung sauce. Pagkakain na kayo, doon nyo lang po itatoppings yung ating gravy sauce. Kasi pag pinagsama po natin sila, halimbawa na naluto na natin yung sauce, tapos ilalagay agad natin doon sa ibabaw ng ating patties, may tendency po na lalambot sobra yung ating burger steak. Kaya
Ang recommended ko po sa inyo na gagawin, ganyan lang po, itatoppings nyo lang siya sa ibabaw ng ating burger. Ganyan lang kapag kakain na kayo mga mare. Alam nyo ba, masarap po talaga ito mga mare. Bukod sa tipid na yung ating mga sangkap, healthy pa po ito. Kasi tokwa lang naman yung pinaka main ingredient natin. Kaya pwede po itong pang-alternate sa mga karne. Halimbawa, ayaw nyo na kumain ng karne or nauumay na kayo. Pwede nyo po itong gawin mga mare. Sana po itry nyo itong recipe natin ngayon. At sure po ako na magugustuhan nyo po ang lasa nito. Bale, swak na swak po ito sa inyong mga panlasa, mga mare. Kaya sana po subukan nyo itong gawin. At sa susunod ko pong mga video, sana po abangan nyo rin ako at panoorin po. Hanggang dito na lang muna ang ating video, mga mare. Salamat po sa panonood. Sana po pakisupport na rin po ang aking page at ang aking YouTube channel para po meron pa kayong mga recipe na matutunan sa akin. Lalong-lalo na po yung pang-negosyo recipe. Yun po kadalasan mga mare yung aking ibinabahagi. So until my next video po, bye and God bless po mga mare.